Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus, and for today's video, we're going to check out the Apple iPhone 13 Pro Max in 2026. And just to let you know, I was able to buy this Green Hills, bali second-hand phone na po siya. Kasi as far as I know, wala nang binibentang brand new na itong iPhone 13 Pro Max. Kasi this was released pa, no? Way back mga October, September 2021. So that is almost 5 years na rin. And the main reason kaya ako binili itong iPhone 13 Pro Max is that gustong gusto ko kasi yung color niya, yung Shera Blue. And syempre nung nirelease siya way back nung 2021, mataas pa yung price niya. So ngayon medyo bumaba na talaga yung price niya. So nabili ko siya for 24,000 pesos. And then the storage na nabili ko is 128 gigabytes. And before natin i-check yung device or yung unit, tingnan natin muna yung box niya. So ito po siya. So bali hindi po ito yung replacement box. Bali original box po siya. Kasama ng unit, which is really nice. So yun yung design sa harap. So ito yung likod o yung picture ng iPhone 13 Pro Max. May Apple logo dyan. Ito yung triple camera. Yan, ito yung sa side, nakalagay yung iPhone. Kabilang side, iPhone ulit. Sa ilalim, Apple logo. Sa ibabaw, Apple logo. Then sa likod, so may mga information dyan. So nung nabili ko to, wala na siyang kasamang mga yung mga documentation like manuals or yung mga SIM eject tool. So ang kasama lang sa kanya is replacement charger lang. Isang USB Lightning na replacement cord at saka power adapter na replacement lang. So, hindi po siya original, parang class A lang. So, let's go ahead. Check naman natin yung device. So, as you can see here, ito yung likod ng iPhone 13 Pro Max. So, nandito yung triple cameras niya. 12 megapixel na main camera, 12 megapixel na ultra-wide, 12 megapixel na telephoto. So, nandito yung LED flash. Ito yung LiDAR scanner. Yung design sa likod. So, nandito po yung Apple logo. So, hindi lang masyadong kita. And then sa side, nandito po yung power button or the side button. And sa kabilang side, nandito yung ring and silent switch. Ito po yung volume buttons. Nandito rin po yung SIM tray. And then sa ilalim, nandito naman po yung lightning connector, tsaka speaker grill. So, meron mga antenna line din siya kung mapansin nyo. Ayan siya. So, sa harap naman, nandito yung 12 megapixel na front-facing camera. And then, kung mapapansin nyo nga pala, nagpalagay ako ng tinatawag na hydrogel parang protector or parang screen protector para sa likod nitong iPhone 13 Pro Max. So, para kung sakaling magpapalit-palit ako ng case, hindi magkakaroon ng scratches, ma-avoid niya magkaroon ng scratches or any damage sa likod ng phone kasi may mga cases na nakakagasgas ng likod ng phone. So, para ma-avoid yun, nagpalagay na lang ako nitong hydrogel. Bali nung nabili ko itong iPhone 13 Pro Max is naka-reset na siya and then updated na rin siya sa pinaka-latest na iOS version which is iOS 26.3. Kasi as of making this video, yun yung pinakabagong update. So, check na natin yung home screen. So, yun siya. So, by default, ito yung mga apps or mga pre-installed apps. So, medyo marami siya. So, yung iba dito, syempre, i-delete ko na lang yung mga hindi ko gagamitin para makadagdag din sa storage since 128 gigabyte lang to. Tsaka, kasi minsan malaking yung kinakain ng mga update So, makakatulong din yun para makadagdag ng memory, yung mga apps na hindi naman ginagamit. So, punta tayo sa settings. Tayo sa general, about. So, yun siya. So, bali, M naman siya. Hindi naman siya replacement or refurbished. Pag M kasi new yan. And then, upon searching, itong CA pala is Canada pala siya. Parang Canada variant yung meron tayo or nabili ko. So, yan. 128 gigabyte lang siya. So, 109
0.2 gigabyte na lang yung available. And then, nakalagay dito, no SIM restrictions naman siya. So, importante ito pag bibili tayo. Kailangan nakalagay dyan no SIM restrictions para open line siya. Ngayon naman, check naman natin yung battery health niya. So, nakalagay sa battery health and charging. So, nakalagay dito, maximum capacity is 95%. So, medyo mataas pa siya. So, I'm not sure, no? Kung accurate ba to or what. Kasi may tinatawag silang boosted eh. So, palalabas nila mataas pa yung maximum capacity ng battery. Pero, ang totoo is, mababa na lang siya. So, I'm not sure kung original pa yung battery nito. So, sana, original pa yung battery niya. At hindi pa siya na-replace or hindi naman siya boosted, no? So, ngayon naman, pakita ko lang din sa inyo yung user interface ng camera. Siya, meron siyang 0.5, 1x, 3 times. So, video, photo, and then portrait panel. And sa video, meron siyang cinematic, slow-mo, time-lapse. And then sa photos, meron nakalagay sa kanya na flash, live, timer, exposure, styles, filter, aspect, night mode. So, style na pinili ko is vibrant. So, pwede rin pala siyang, pakita ko lang din sa inyo, yung style niya is pwede siyang vibrant, rich contrast, standard, warm, or cool. So, for me, vibrant yung ginagamit ko. So, yun lang. Ang gagawin ko naman, I'll be using this iPhone 13 Pro Max. Yung camera niya, itetest ko lang din. Then, magtitake ako ng mga sample pictures or photos. Then, ipapakita ko siya sa inyo. Ngayon naman, share ko lang din sa inyo, no? Yung experience ko or yung obserbahan ko, no? Upon testing this second hand na iPhone 13 Pro Max. So first, ang napansin ko is meron siyang screen burn. So yung screen burn hindi naman siya masyadong halata, not unless kung naglo-lower na yung brightness ng screen. So pagka normal screen brightness, hindi naman masyadong halata yung screen burn. So, and then another issue na napansin ko is yung charging niya, no? Parang namimili siya ng charger. I'm not sure kung software bug ba to or hardware issue. So, yung charger na pinrovide nila sa akin, yun yung gumagana. Pero kung yung ginagamit ko yung sarili kong original na charger, parang nagcha-charge pero humihinto. So, I'm not sure, no, kung software issue ba yun or hardware issue. And then, isa pa sa napansin ko, pinaka-main na negative para sa akin is yung battery niya, no? Even though mataas yung nakalagay sa niya, battery health niya 95%. So even though 95% pa siya, medyo medyo mabilis siyang malobat. I'm not sure kung dahil sa iOS 26 update or what, pero yun nga, medyo mabilis siyang malobat. Pero alam ko, common na sa iPhone yun medyo mabilis siyang malobat. So yun lang yung mga observation ko. So ako, minamanage ko lang din naman yung expectation ko kasi nga, second hand lang naman to, hindi naman siya brand new. No? So, bali kung bibili nga pala kayo ng second hand sa Green Hills, buy at your own risk. Kumbaga, kung maselan kayo sa mga physical condition ng phone, so I would suggest brand new na lang yung bilhin nyo. Pero kung hindi naman masyado maselan, or kung gusto nyo lang talaga makamura, so ingat-ingat na lang din kung sakaling bibili kayo sa Green Hills. So ayun lang. Again, if you're interested to buy this phone, yun, punta lang kayo sa Green Hills Shopping Center. And then hopefully makahanap kayo ng magandang store. Sa akin kasi okay naman sila, pero yun nga lang, may mga konting issues lang yung phone. Pero sa akin kasi parang expected din since second hand lang naman to. Yun lang. Yun lang. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching. Stay safe and have a good one.